Sir, hindi sapat yung i-withdraw mo. Naka-experience ka na rin ba na minsan, darating talaga sa buhay pag ninegosyo ang kakapusin ka talaga no, sa pera. Yo, what's up? Magandang gabi. No? Ako nga pala si Jeff Cinco at nag-share ako ng mga experience ko, no, mga karanasan ko sa buhay salon business o sa pagpapatakbo ng salon business. At ngayong gabi na to, pag-uusapan natin yung experience ko, no, na isip ko, na na-realize ko na putik kamay. Nangyari na naman. Naubusan na naman tayo, no? Naghirap na naman ulit ako, no? Kwento ko lang sa inyo, no? Kasi last month, last mga first week pala ng buwan ng March. Umattend tayo ng seminar, mga bandang second week na yata. Umattend tayo ng seminar dito sa Sistine, no? At kasama yung mga staff natin, kasama yung mga manager, syempre. At sinabay ko na rin yun, kasama ko rin yung mga anak ko. Pagkatapos ng seminar, nagka-problema. No? Meron kaming biglaang pupuntahan sa probinsya namin. At Sunday na yon, Sunday. Kinabukasan, Monday. Sahuran namin yan pagdating ng Monday. So, walang laman yung aming bank account na for bank transfer kasi kami ay aalis, no? Dalawa kasi yung account namin ay tatlo, no? Isa sa Security Bank, sa ONB for bank transfer at sa EUB. Ngayon, ang problema namin sa aming bank account sa Security Bank is kailangan doon magbigay ng cheque para mag-withdraw. No? Kailangan ng cheque kasi wala nga bank transfer. Ngayon, eto na, dito na ako sa Davao. Kailangan kong makakuha ng mga worth above 90,000 na pera. Ngayon, naghanap ako ng Security Bank. Una, pinuntahan ko is doon sa may Bangoy Street. Wala palang Security Bank doon. Pasensya na. Tagaligos tayo. Tapos, pumunta na ako ng Sistine Seminar. Hinatid ko yung asawa ko. Kumain kami sa may McDo kasi sa McDo naman yung venue. Nagtanghalian. Tapos, ilang saglit lang, pumunta na ako sa bangko doon sa may Rizal Bank. Sa may Rizal Street na Security Bank. Sorry. So, habang nandun ako, bit-bit ko yung cheque ko. At dala naman namin lagi yung cheque namin na Security Bank. So, pagpasok ko doon, iniisip ko na may laman to. May laman. Kasi kailangan ko ng worth mga 90,000. So, ayun, pagpasok ko sa loob ng bangko, alam niyo na maraming tao, may mga teller, andun yung manager. So, nagtanong ako kung saan pakiram ng ballpen. Kasi hindi pa ako nagsusulat ng cheque. So, ayun, tinuro sa akin sa guard doon sa may parang, mga insurance. So, ayun. So, pagdating ko doon sa may insurance, nanghiram ako ng ballpen at nagsulat agad ako ng cheque. So, ayun. Pinuha ko yung number, nagantay ako, natatawagan yung numero. So, mga 5 or 10 minutes yata, tinawag ako. Lumapit ako sa teller. Nabot ko yung cheque at chinek niya. Tapos, maraming mali. Mali yung pangalan kasi yung winidraw ko yata noon is mga 70. No? So, sa 70 pala, iwalang H. 7 lang siya. SEVENTY. So, nilagyan ko ng THY. Mali. So, pinaulit sa akin. Sabi niya, sir, first time nag-withdraw dito sa ano? Oh, yes, sir, kasi kami, taga-Digos kami, tapos dito lang kami ngayon. Mali kasi yung sir, yung spelling ng 70, dapat kasi ganito. Sabi ko, sige, ulitin ko na lang. Ay, sabi niya, kaninong account ba to? Sabi ko, hindi sir, sa amin yan kasi sa corp namin. Sabi, sige, i-erase mo na lang sir at pirmahan mo dito. Okay, naayos, napirmahan.
So, saglit lang, tatawagin lang daw ako. Inabot na mga 1 minuto, tinawag na naman ako ng teller. Sabi niya, sir, halika nga dito. Lapit lang ako. At ito na exciting part. Ito na exciting part. No? Sabi sa akin, sir, hindi sapat yung i-withdraw mo sa halaga ng bank account mo. Nakakatawa na medyo nakakahiya, no? Kasi yung wini-withdraw ko is 70,000. Tapos, yung laman ng account ko, hindi umabot ng 70. Sabi niya, gusto niyo ba isulat ko? Sabi ko, sige sir, pakisulat na lang dyan, no? Na nakakahiya na lang. Ito putik kamay. Buti na lang kung konti na lang yung mga tao kasi bandang mga hapon na. Ayun, sinulat niya, ang laman na lang ng account ko sa panahon yun is 67,000. Tapos, yung winidraw ko is 70. Nakakahiya na nga talaga. Sabi ko, sige sir, pakisulat ko na lang. Tapos, mag-ano na lang ulit ako. At medyo pinaliwanag ko ng konti, no? Kasi naiya ako. Yan lang ba laman, sir? Sabi niya, ito lang sir, 67. Hindi pa siya nag-deposit. Sabi ko mag-deposit. Pero isip-isip ko putik kamay, wala naman pala talaga nag-deposit yun. So, ayun, babalik ulit ako sa sulatan, sa mesa, no? Sulat ako ulit 60,000 na lang. At pagkatapos nun, bumalik ako na doon sa seminar namin sa 16. So, habang naglalakad ako doon, na-realize ko na putik abay. First time to nangyari sa akin. First time to nangyari na kinapos, no? Na hindi ko na-update magkano yung laman ng bank account ko. Hindi ko alam na ang laki pala ng gastusin namin ngayong pasahod na to, ngayong Monday na to. Kasi sabay-sabay sila eh. Weekly kasi yung salary ng mga staff namin sa commission base. Tapos yung meron pa kaming cashier na sila naman ay every 15 days at may staff pa kami sa office. So, para nagkasabay-sabay sila at pati yung renta namin sa mga week na yon nagkasabay din. Puti kamay. Sabi ko, daming problema. Buti na lang, no? Kasi, naisip ko, ano na lang yung gagawin namin ngayon na wala na kaming pera, na wala na kaming pondo. Kasi ang kailangan ko is above 90 doon sa Security Bank. So, hindi talaga umabot. 60 na lang. So, naghanap kami ng mga solusyon. At yun, buti na lang merong GCash. May laman pa sa GCash, around mga 20. At doon, yung bandang kulang is hindi ko na alam kung paano namin yung naisip, na-solusyonan. Oo. At yun lang, na-share ko sa inyo yung mga experience ko na nung mga panahon na taghirap yung ating negosyo, no? Nung first week ng March, no? At last month ng February, is napakahina talaga sa salon business. So, nagkaipon-ipon yung mga gastusin at yun na nga, marami tayong binili, no? Bumili rin tayo ng stocks kasi magtataas na yung stocks ngayong buwan na to. Last 2 weeks pa kasi kami nakabili, kaya kinapos, no? At naisip ko na sana hindi na ulit mangyari yung ganong experience, no, sa bangko. Medyo nakakahiya siya na ang laki ng winidraw mo pero yung laman ng bank account mo kulang pala. O comment ka dyan, no, sa mga naka-experience ng ganitong mga pangyayari sa buhay pagnenegosyo, no, na ang laki ng winidraw mo pero wala palang laman yung bank account mo. So, bakit mo ba to sinishare sa inyo yung mga ganitong experience, no? Alam nyo, dati kasi, ang dami kong mga pinag-aralan din, no? Sariling pag-aral. Kasi wala namang nagbahagi ng kanilang mga kwento, ng mga problema sa pagpapatakbo ng salon business. Kaya, yun, sinishare ko na lang yung experience ko at sana naman merong matuto, no? At nag-share din ako dito ng experience sa paano mag-handle ng staff, no? At may grupo din tayo, Salon Business Owners PH. Diyan sa grupong yan, nagtutulungan yung mga salon owner na paano i-handle yung problema sa mga nakawan,
problema sa mga staff natin na biglang lumayas, may CA, padala lang pamasahe, hindi pumunta. O, kasi biktima rin ako dyan. Sali kayo dyan at share nyo rin tong video at follow nyo rin ako, Jeff5. At marami pa akong i-share sa inyo dito mga kwento no, ng problema sa pagpapatakbo ng salon business at paano i-handle yung mga tauhan. Follow nyo ako at like at trabaho tayo. Trabaho na naman kasi Monday na Monday ngayon at sa oran kanina. Oh, bye! Grabe, ang dami lang problema. Comment ka sa baba.